ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared. Yan, magandang gabi, hapon, umaga sa ating mga kapatid. At welcome sa ating programang Ang Dating Landas. Ngayon, ang sabi sa 4:6 ng Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Kaya sa araw na ito, gabi, hapon, tayo mananalangin at ang maglilid ng ating prayer ay si Brother Eli Soriano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abagin o Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, sumasay mo ka, pinagpala sa babae at pinagpala ka naman ako sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, palalahin mo kami makasalanan kung kami mamatay. Amen. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Yan. At welcome sa ating programa mga kapatid sa Ang Dating Landas at pinangunahan ni Brother Eli Soriano ang ating pananalangin. At ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba'y para manira? Ito ba'y parang mang-apak ng kapwa? Unang-una hindi. Dahil tayo kaanib sa tunay na iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristong nasa Biblia at according sa Catechism of the Catholic Church 8:11, the true Church of Christ or the Church of God is the Catholic Church. Meron dapat tayong ugaliin. Gaya ng sabi ni Pablo sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin saan? Sa bahay ng Diyos. At isa dun sa dapat nating ugaliin, yung kung ano ang alam nating gawang mabuti. Bakit? 2:10 ng Efeso, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At pag hindi natin ginawa, yung alam nating mabuti, ang sabi sa 4:17 ng Santiago, nagkakasala tayo. Kaya ginagawa natin kung ano ang alam nating gawang mabuti. At isa doon yung pumuna at gumiba. Dahil yun ang purpose ng paggamit ng Biblia na hindi alam ng mga born again, hindi alam ng mga protestante, at hindi alam ng mga ibang sekta. Kaya nang nasa 3:16 ng ikalawang Timoteo, ang mga banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo, pagsadsala, at pagsuway. Kaya tayo sumasaway. Kaya natin sila pinupuna dahil yun ang pag-ibig natin sa kanila. Para ba manira? Hindi para manira. Sila ang naninira. Gaya lang ng naalala ko na sinabi ni Brother Eli Soriano, pakinggan natin mga kapatid, ang sinasabi ni Brother Eli Soriano patungkol sa mga larawan o ribulto at paratang niya sa Iglesia Katolika. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Ano ba? Batayan ko. Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak. Ating narinig ang pahayag ng overall servant noon ng ang samahang ang dating daan na binasa niya yung 5:7-9 ng Deuteronomio at 25:6 ng Exodo na ang sabi niya, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa, sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tapos ang sabi niya, ano mo patayan ko? Biblia! Paggawa pa lang bawal na.
Ano ba ibig sabihin wag? Bawal. Pero teka muna, Brother Eli. Teka muna mga servant ng MCGI, lalo ka na Daniel Rason. Naiintindihan nyo ba ang binasa ninyo sa 5:7 ng Deuteronomio at 25:6 ng Exodo? Kung ano ang subject of the sentence nun? Dahil kung paggawa pa lang ng larawan bawal na, bakit ang Diyos nagpagawa? Basahin natin ang 6:29 ng unang hari at kanyang inukita ng panig ng bahay sa mga palibot ng mga inukit na larawan. Aba, ang Diyos pala mismo nag-utos na umukit ka ng larawan. At sabi rin sa 3 ng 2 Kronika, at sa kabanal-banalang bahay. Ano ba kabanal-banalang bahay ng Diyos? 3:15 ng unang Timoteo, Iglesia ng Diyos. Ang sabi, ay umukit ka ng larawan ng mga kerubin at ibinalot sa ginto. Aba, ang Diyos pala mismo nag-uutos gumawa ng larawan. Ngayon, lalabas nun, may kontradiksyon sa Biblia. Ang akala ba, huwag kang gagawa ng larawan? Bakit mismo ang Diyos nagpagawa ng larawan? Di ba't magkakaroon ng kontradiksyon yon, mga kapatid? Hindi. Bakit? Dahil dalawang klase ang larawan na sinasabi sa Biblia, gaya ng binasa ni Soriano sa 25:6 ng Exodo, na huwag kang gagawa ng larawang inanyan. Dahil ang context nun in Hebrew is pesel, which is mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang definition ng Diyos-Diyosan sa Biblia, basahin natin ang 8:4 ng unang Korinto, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kayo na lang ang tatanungin ko, si Saint Anthony de Padua ba totoo? Totoo. Si Santa Maria Bermejo ba totoo? Totoo. Si Saint Mother Teresa ba totoo? Totoo. Si Saint Padre Pio ba totoo? Totoo sila lahat. Ano ba definition ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Sabi sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Hindi sila Diyos-Diyosan. Ba't kami mga rebulto? Nasa hula Basahin natin ang 3:12 ng Apokalipsis. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo. Sino ba yung mga nagtagumpay? Yung kinanonize ng church, yung naging banal. At isa dun sa mga nagtagumpay, si Saint Padre Pio, na ngayon santo. Anong sabi ng Diyos? Sa 3:12 ng Apokalipsis, basahin natin, yung magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo. Hindi sila Diyos-Diyosan. Inutos ng Diyos na ipagawa. At sabi rin, sa 6:29 ng unang hari, 3:10 ng 2 Kronika, umukit ka ng larawan sa kabanal-banalang bahay. Kung bawal gumawa, ba't ang Diyos nagpagawa? Dahil hindi naman lahat ng rebulto sa Biblia ay Diyos-Diyosan. At wala namang aral ang Katekismo of the Catholic Church na sambahin ang mga santo at mga larawan dahil bawal ng Biblia. Ba't kayo lumuluhod? Sabi sa 5:7 ng Deuteronomio, huwag kang magpapatira pa. Hindi naman lahat ng pagpapatira pa ay pagsamba. Ibig sabihin pala, si Propeta Josue sumasamba sa rebulto, sumasamba si Kerubin, nung lumuhod siya at nagpatira pa sa harap ng kaba ng Panginoon at nanalangin. Basahin natin ang 7:6 ng Josue, at hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Nagpatira pa siya, lumuhod siya, nanalangin siya. Pero teka muna, ano bang nakapaloob dun sa kaba ng Panginoon? Basahin natin ang aral ng mga apostol sa 9:5 ng Hebreo. At sa ibabaw ng mga kerubin o sa ibabaw ng kabanantipan ay mayroong mga larawan. Therefore, yung pinagluhuran mismo ni Propeta Jeremias o ni Josue, sa 7:6 ng Josue, mayroong mga larawan. Kung ang definition sa inyo ng pagluhod pagsamba, ibig sabihin pala, si Josue sumasamba. Hindi. Dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Meron isang inire-representa lang ang paggalang sa mga banal na bagay, gaya ng kabanantipan na sa panahon ngayon, 3:12 ng Apokalipsis, larawan ng mga banal, sacred images. Dahil utos yun 19:21 ng Isaias in Hebrew, Mezabit. Ba't nyo pinuprosisyon? Yan kang pagpuprosisyon. 1:25 ng Roma, pagpapalit doon sa kalwalhatian ng Diyos ng kasinungalingan. Tanong, meron ba tayong mababasa sa Katekismo of the Catholic Church na pinalitan ng Katoliko ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Wala. Paratang lang ng mga sinungaling na protestante. At kanino galing yung kasinungalingan, mga kapatid? Sabi sa 8:44:1, galing sa demonyo. At walang aral kahit kanino. At walang aral ang simbahan o dogma na sumamba sa mga rebulto at mga santo. Dahil sabi sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. Hindi natin sinasamba ang santo.
ang sinasamba natin yung Diyos ng mga santo. 2:46-47 ng gawa, to clarify na ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sa papaanong paraan? Basahin natin ng 4:24-1, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, mali at out of context ang binasa ni Brother Eli Soriano sa 25:6 ng Exodo at 5:7-9 ng Deuteronomio. And then, tinutukoy doon in Hebrew is Pesel. Dahil kung ang tinutukoy doon, lahat na ng klase ng larawang inanyuan, bakit ang Diyos nagpagawa ng larawang inanyuan? Isa pa niyang sinasabi, hindi naman eka sinamba yun. Tama, at wala namang aral ng Catholic Church na sumamba. At kaya kami nagpapatira pa doon, gaya ng ginawa ni Propeta Josue para igalang 7:6 ng Josue. Siya ay nagpatira pa sa harapan ng kaban ng Panginoon. Kayo nga, pag nananalangin kayo mga MCGI, nakapatira pa kayo sa harap ng TV. Ibig sabihin pala, sumasamba kayo sa TV. At hindi pa yan, mga kapatid. Nagproposisyon at ipinoprosesyon nila ang mga larawang inanyuan saan? Sa Apalit, Pampanga. Ating panoorin, mga kapatid, ang video na ating ipapakita. Pakinggan natin. Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Binago ang takbo ng aking mundo. Pinaalala mo sa akin ang iyong pangako. Kaya ngayon ako. Kita natin, mga kapatid, nagprosesyon sila. May tugtog pa. Anong masasabi niyo din, mga MCGA? Hindi ba't pagsamba sa Diyos-Diyosan yan? Ano bang sabi ng sugo ninyo? Ano bang sabi ng Biblia? Sabi sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Kayo gumawa na kayo ng larawang inanyuan. O babalik ko sa inyo yung pinaparatang nyo sa Katoliko. Paggawa pa lang, bawal na. Kaya ba't kayo gumawa? O yan ang hirap sa inyong mga MCGI. Kaya nga ang sabi sa kasabihang Tagalog, ang isda nahuhuli sa bibig. Kayo naman, nahuhuli sa sarili nyong gawa. Yan ang katotohanan sa MCGI. Yan ang katotohanan sa mga protestante na hindi nila matutulan na ang mismong Diyos ay nagpagawa ng larawan at hindi naman sinamba dahil walang aral sa katisismo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na sumamba sa mga santo at mga larawan. Muli, sa awa tulong ng Diyos, mga kapatid, magsuri lang tayo. Basahin lang natin ang Biblia, basahin natin ang katisismo. Dahil ang iniwan ni Kristo, hindi naman Biblia. Dahil nabuo ang Biblia, year 4 o 5 AD, with translation, with Pope Damasus and St. Jerome. Bakit? Dahil ang binigay ni Kristo ay ang simbahan kay Apostolo Pablo na siyang binigyan ng susi. At ang bibigyan ng susi sa 22:21 ng Isayas ay tatawaging Ama. Sino ba binigyan ng susi na siya dapat tawaging Ama? Sa 16:19 ng Mateo, basahin natin. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. At anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot mo sa langit. Kaya mo binigay? Kay Soriano ba? Hindi kay Soriano. Hindi naman sugo yan Sugo ng demonyo yan na tinutukoy sa 24:24 ng Mateo. Kaya kung kay Pedro binigay ang susi ng ating Panginoong Jesucristo, anong tawag kay Pedro? Tatawaging Amahan. Magsuri tayo dahil ang pundasyon at saligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo, ang simbahan, hindi ang Biblia. Dahil ang Biblia, nanggaling lang din sa simbahan. Kaya ngayon, napatunayan natin, ang binabasa ng mga protestante na to, binabasa ng mga MCGA na to, out of context. Kamangmangan yan. Basahin natin ang 24:9 ng Kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. O kaya, hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Wala na tayong maraming oras. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghan kamog nakatunan. Daghang salamat.